Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo. Nagsawa na ang Pilipino sa politika. Sawan-sawa na sa politika. Ang mensahe sa amin lahat, hindi lamang sa akin, kundi sa aming lahat, tama na yung pamumulitika ninyo. At kami naman ang asikasuhin ninyo. Tama rin naman eh. Yan naman talaga ang dapat natin ginagawa. Kaya mabuti. Tapos na yung eleksyon, tama na yung politika. Tama na yung politika. Maggawin na natin lahat ng kailangan. Sa nakaraang 2 taon, 3 years, basta't may report kami na validated, tanggal yan. Hindi na namin ina-announce, pero tanggal yan. Kadalasan. Marami na talagang, pero hindi na namin pinag-usapan kasi gulo na naman eh. Kasi basta umalis ka na. Kundi kakasuhan ka namin, kukulong kita, umalis ka na lang. Pero ang gagawin natin, performance review. Maganda naman ang takbo, pero performance review. Para ito yung target natin, ba't di natin naabot? Ito, nakuha natin. Ito, overpriced na naman. Ito yung ganito, ganyan. All of these things that, performance review. Titignan namin, bakit mabagal ang baba ng serbisyo? Anong gagawin natin para pabilisin? Yun ang importante. Yun po ang tinig ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa panayam sa kanyang first episode ng kanyang podcast. Ayan, at doon po inyo pong napakinggan. Yung una binabanggit ng Pangulo, yung naging pagtanggap niya at ng kanyang partido dito po sa naging resulta ng midterm elections. At malinaw na sinabi ng Pangulo, nagsawa na ang taong bayan sa politika. Yan, nagsawa na ang taong bayan sa politika at ang gusto ngayon ng sambayanan ay serbisyo. Serbisyo publiko, serbisyo para sa pang-araw-araw na mga pangangailangan ng ating taong bayan. Yun po ang pinupunto ng Pangulo. At yun po ang nabanggit niya na gagawin ng kanyang gabinete. Yung pagsasagawa ng mga programa, serbisyo para sa ating mga kababayan. Tama na muna ang politika. Isang tabi muna ang politika. Tapos na yung midterm elections. And speaking of serbisyo at performance ng mga ahensya ng gobyerno at ang mga namumuno sa mga ahensya ng gobyerno, ay isa pong babala yun mula kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magsasagawa sila ng mga performance rating ng mga pinuno ng mga iba't ibang ahensya na ito. At pag sila'y natasa, tinimbang ngunit kulang, ay sibak sa pwesto. Yun po ang naging pahayag ng Pangulong Marcos Jr. Wala nang fanfare, hindi na imimidya yan, basta tinimbang ka sa timbangan ng serbisyo publiko at napatunayang ikay nagkulang, sibak sa serbisyo. Yun po ang naging pahayag ng Pangulong Marcos Jr. sa kanyang first episode ng kanyang PBBM podcast. Marami pa yan sa mga susunod na mga linggo. Welcome pong muli sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Ako po inyong lingkod, Ray Sampang. Dito pa rin po sa impilang Radyo Pilipinas World Service, ang online digital platform ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Kasama pa rin po namin naglilingkod sa inyo sa ating engineering side. Nandiyan po sa ating Master Control si Mr. Milo Jonela, and of course nandiyan pa rin sina Hero at si Leo, and of course sa production team natin laging magkasama. Sabi ko na nga po ba, kung magkakasibakan silang dalawa, magpapasibak, hindi pwedeng maiwan ng isa. Iyon ang sinasabi nilang dalawa, si Jerome and of course si Step. Yan ang aming Batman and Catwoman ng Radyo Pilipinas World Service. Yan. Alright, sige po, tuloy-tuloy pa ito. Pero syempre, napapakinggan nyo po kami sa pamamagitan ng ating iba't ibang mga social media platform. Tulad po nito sa ating Facebook Broadcast Live. Yan, sa ating pong Facebook Broadcast Live. Sa inyo pong Facebook browser, type lang Radyo Pilipinas World Service. Ganyan rin po sa ating YouTube channel.
sa inyong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service at mapapanood nyo na at mapapakinggan ang mga programa ng Radyo Pilipinas World Service. Yung current na napapakinggan nyo at napapanood nyo at yung mga previous na mga programa natin, previous mga episodes. Kaya pwede pong podcast yan. Pwede nyong balikan yung iba pa natin mga programa sa pamamagitan ng ating YouTube channel. And of course, sa ating pong live audio streaming sa inyong pong mga cellphone, sa inyong mga desktop, sa inyong mga laptop, live audio streaming. Kung kayo po ay mayroong smartphone or iPhone, pwede po yan. Sa smartphone or sa Android phone, punta lang kayo sa Google Play. Doon naman sa mga may hawak ng iPhone o yung Apple phone, punta kayo sa App Store. Ngayon, doon sa mga browsers na yan, type nyo lamang eBox PBS Receiver. Okay? eBox, yung pong E, Elephant, V, Victory, O, October, X, Xerox. eBox. Tapos PBS receiver. Kapag nakita nyo na po yan, tap nyo lang doon at i-install nyo sa inyong mga cellphone. At kapag na-install na, i-tap nyo ulit at lalabas na dyan yung mga himpilan, mga stasyon ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, naka-tile icon po yan. Kasama po kami doon, Radyo Pilipinas World Service. I-tap nyo lamang po sa tile icon ng Radyo Pilipinas World Service upang mapakinggan nyo ang mga programa namin dito sa ating himpilan sa pamamagitan ng ating live audio streaming. Ayan. Pero bago tayo magpatuloy sa ating programa, narito muna ang ilang paalala. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Experts say this, journalists write it, and we promote it. Sadyang malikhay ng Pinoy, yes? You hear that all the time. We merge dishes like sinigang na corned beef. We mash up songs for a laugh like Señorita by Shawn Mendes. I love it when you call me señorita. Pintig ng puso ko'y para sa'yo. And Lumayo Ka Man Sa Akin by Rodel Naval. And there's the timeless practice of Pinoy parents naming their kids after their meshed names, like Jovelyn or Benjamin. Pero ang isa pang mahilig ko tingtingin ng Pinoy ay language. Mga salitang Tagalog na minerge or completely inimbento, pauso. Street words or slang, made-up words or familiar words with made-up meanings only a Filipino would know. Like praning, anyare, and some that have even made it to the Oxford English Dictionary. Like bongga, defined as flamboyant or excellent. Pahala na, balikbayan, high blood. Yup, they're in the Oxford English Dictionary. Look under Philippine English along with other Filipino coined words. The OED has an entire Philippine English piece on it. The first editions were plant or animal names like abaca and tamarao. Recent editions include kilig, pandesal, and traffic as an adjective, defined as marked by slow movement of vehicles or congested. Filipino lexicographer Danica Salazar says the Philippine-sourced editions legitimize Philippine English as a variety in its own right. The words that got in did so from observed use online in publications and through linguistic studies. It'll be interesting to see what other Filipinized words make it next. What about Keri o Marites? Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news Ang o ginagawa mali ng at fake news, tinatapon niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa programang Global na Tayo. Dito pa rin po sa inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Ray Sampang. Kanina napakinggan po ninyo at napanood yung naging pahayag ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang podcast, yung kauna-unahan niyang podcast. At nabanggit niya po doon na hindi siya mangingiming sibakin sa pwesto ang mga namumuno sa iba't ibang mga ahensya ng gobyerno kapag ito'y napatunayang hindi nag-perform ng mabuti.
Ika nga tinimbang ka ngunit kulang, di ba? Pero at hindi lang 'yon. Kung ikay mapapatunayang corrupt o masangkot o madawit sa korupsyon, no? Lalo na kung Diyos ko, napakalalaking halaga. Ngayon, bakit ko nasasabi yan? Nitong mga nakalipas na araw, sinibak, o hindi naman sinibak, kundi talagang sinibak at inalis sa pwesto. Kahit ano pa sabihin natin doon, sabihin natin inalis sa pwesto, tinanggal sa pwesto, or sinibak sa pwesto, parehas lang yon. Di ba? Parehas lang yon. Okay? Sino yung inalis sa pwesto? Lalo na doon sa ating mga nakikinig ngayon, yung mga nakikinig sa ating mga overseas Filipino workers, kilala nyo ba kung sino yung sinibak sa pwesto? Sinibak sa pwesto si Arnel Ignacio. Sino si Arnel Ignacio? Si Arnel Ignacio ang dating administrator ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Sinibak siya sa pwesto. Okay? Bakit siya sinibak sa pwesto? Dahil ba sa poor performance o dahil sa bahid ng korupsyon? Yun. Ito po ay dahil sa bahid ng korupsyon. Alam niyo ba kung gaano kalaki yung korupsyon na pinag-uusapan natin dyan? Tumatagintig na 1.4 na bilyong piso. 1.4 billion pesos. At ayon po sa pahayag ng mga otoridad, lalong-lalo na ng Department of Migrant Workers, dahil ang OWA po ay nasa ilalim ng pamumuno ng Department of Migrant Workers na pinangungunahan naman ni Secretary Hans Leo Kakdak. At ayon po kay Secretary Hans Leo Kakdak, talagang nasibak itong si Arnel Ignacio na dating OWA administrator. Dahil nga po dito sa alleged na 1.4 billion pesos. Pero itong 1.4 billion pesos na ito, itong allegedly 1.4 billion pesos na ito, ay isang land acquisition. Land acquisition. Bumili sila ng napakalaking, na I think ng 1 hektaryang lupa, no? Malapit sa airport. Ngayon, bakit? Para saan yung lupa? Ngayon, batay po kasi sa investigasyon, yun po ay para ipagpatayo na tinatawag na halfway house para sa ating mga overseas Filipino workers. Ngayon, ano ba yung halfway house? Yun pong halfway house ay gagamitin para sa ating mga overseas Filipino workers na magamit nila parang lodging. Hindi lang lodging, para meron silang mapuntahan at masilungan, okay, matuluyan kapag sila ay papunta sa airport o papunta abroad para magtrabaho o yung mga pauwi habang naghihintay ng mga susundo sa kanila, hintay doon, lalodge doon, may pagkain doon, and everything. Parang reception, parang hotel, parang lodge, yun po ang dating noon, yung halfway house. Ano po? Alright? Gayon din para sa mga nare-repatriate nating mga kababayan. Yung mga marirepatriate at pag dumating na sila dito at habang hinihintay nila yung kanilang mga kamag-anakan na susundo sa kanila, dun muna sila sa halfway house. Maganda yung intention, di ba? Ang ganda ng intention. The intention is good. The intention is noble. Ang problema, hindi po ayon sa OWA, ayon kay Secretary Hans Leo Kakdak sa mga naging pahayag niya, sa mga naging panayam sa kanya, hindi ito dumaan sa tamang proseso. Hindi ito dumaan sa tamang proseso. Ang ibig po sabihin niyan, walang bidding nang nangyari. Di ba? Walang konsultasyon nang nangyari. Dahil ang OWA po, meron silang tinatawag dito na OWA board. Yung meron tinatawag na OWA board. Pag sinabi kasing OWA board, yan po yung mga miyembro ng board na itinatalaga dun sa board upang sila yung magsilbing decision making, final decision making recommendation para maaprubahan yung isang proyekto o yung pagre-release ng pondo. Hindi daw po ito dumaan sa OWA board. Bagkus, imbes na sa OWA board dumaan, gumawa daw po itong si dating OWA Administrator Arnel Ignacio ng tinatawag na isang komite. Okay? Although the board is also considered a committee, pero iba yung committee na ginawa nila. Kasi batay po sa regulasyon, kapag ganitong mga trabaho, ganitong mga
mga ganito kalalaking pera ang kailangan. Alright, samantala, dumako ho muna tayo sa isang kilos pampanguluhan. Nandoon po ang Pangulong Marcos Jr. para sa ika nga dito po sa Subic, Zambales para po sa pagdaraos ng ika-127 taong anibersaryo ng Philippine Navy. Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event. Jose Maria Ambrosio Espeleta and the other major service commanders, officers, enlisted personnel, and civilian employees of the Philippine Navy, Zambales Governor, Governor June Ebdane, members of the House of Representatives, my fellow workers in government, distinguished guests, ladies and gentlemen, good morning. First of all, congratulations and happy 127th anniversary to our Philippine Navy. Today we celebrate an enduring legacy of an institution built by the fortitude of its men and women, whose 100-year and more history profoundly shaped the destiny of our nation. At hanggang ngayon, ipinapakita ng hukbong dagat ng Pilipinas ang serbisyo ay hindi lang bahagi ng ating kasaysayan, bahagi rin ito ng ating kasalukuyan. Itong mga nakaraang linggo, nakita natin ang dedikasyon, tapang at tatag ng ating mga sundalong mandaragat sa kanilang pagtulong na masigurong maayos, matagumpay at mapayapa ang halalan. More than 1,800 personnel were deployed in the 2025 election, and they played a key role in ensuring its safe and orderly conduct, particularly in vulnerable areas of the country, and in addition, also securing our democracy. Your dedication is evident in your readiness to respond to every crisis, natural or man-made. So despite rough seas, Alright, medyo balikan lang po natin. Balik lang tayo dito sa main studios natin sa Radyo Pilipinas World Service. Alright, medyo babalikan natin yung naging talumpati ng Pangulo Marcos Jr. Magbabalik po kami makalipas lamang ang ilang paalala. And Spot. Paano tayo makasisigurong legit ang impormasyong nababasa natin sa social media? Spot the source. Hindi porke nag-viral, totoo. Kaya laging i-fact check ang impormasyong nakuha at tukuyin kung credible ba ang sources ng mga ito. Spot the purpose. Hindi lahat ng nakapost ay may mabuting hangarin. Ang iba ay may intensyong makapanira lamang. Kung sa inyong palagay ay hindi nakatutulong para sa mas nakararami ang impormasyon, huwag na itong i-share para hindi na magdulot pa ng gulo o pagkalito. Spot the ownership. Legit o edit? I-double check kung totoong nanggaling sa mga legit news providers ang impormasyon dahil baka edited lamang ito ng kung sino para magpakalat ng fake news. I-check muna ang kanilang mga official social media platforms para makasiguro. Spot the time. Updated ka nga ba? O baka outdated na yung balitang na-share mo? Siguraduhin na tingnan mabuti rin ang month, day at year ng impormasyong inyong binabasa upang hindi maging sharer ng mga lumang balita. Let's be part of the solution. We can be warriors against disinformation and misinformation. Maging mapanuri sa lahat ng oras. A message from Presidential Communications Office, Department of Education, Commission on Higher Education, DILG, DSWD, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Alright, kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa programang Global na tayo. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas World Service. Alright, paumanhin po, medyo naputol yung ating feed mula sa Subic sa Dinaraos po. Kasalukuyan pa rin po Dinaraos ang ikang talumpati ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ika-127 taong anibersaryo ng ating Philippine Navy. Ano po, yan, ating Philippine Navy. Nako talaga naman, ano po. Ang tema ng anibersaryo ng Philippine Navy ngayong taon ay
Philippine Navy addressing challenges, promoting regional stability, and strengthening maritime security. Pinagdiriwang po ng Philippine Navy ang kanilang anibersaryo sa harap ng patuloy na modernisasyon nito upang mapangalagaan ang maritime territory ng Pilipinas at sa gitna na rin ng nagbabagong sitwasyong pangseguridad. Alam niyo naman siguro kung ano yung nagbabagong sitwasyong pangseguridad. Lalong-lalo na yung patuloy na panghaharas, pangbubuli ng China sa pamamagitan ng kanilang Chinese Coast Guard, Chinese Navy, maging ang kanilang mga Chinese militia, kung saan talagang tinataboy nila yung ating mga fisher folk dito sa mga traditional fishing grounds natin, dito sa Panatag Shoal, dito sa Subi Reef, at kung saan pang malaking bahagi ng West Philippine Sea. Kasabay ng pagdalo ng ating Pangulong Marcos Jr. ay isasagawa rin ng commissioning. May commissioning dahil nabanggit ko kanina, patuloy yung modernization ng ating Philippine Navy, at dahil dyan may mga bago tayong mga maritime vessel na i-inaugurate mismo ng Pangulong Marcos Jr. Isa na rito po, isang patrol gunboat, at isang guided missile frigate. Guided missile frigate. Isang mahalagang hakbang po ito sa pagsisikap ng ating hukbong dagat na gawing moderno ang ating Philippine Navy. Noong po kasing May 20, 1898, imagine niyo May 20, 1898, itinatag ang ating Philippine Navy. Sa kasalukuyan po, ang ating hukbong dagat ay merong mahigit sa 24,000 na active personnel. At meron naman itong 15,000 reserve personnel. Ang hukbong dagat ng Pilipinas ay responsable sa pagbabantay ng ating mga karagatan, kasama ng pagbabantay sa West Philippine Sea at sa Philippine Rise o tinatawag na Benham Rise. Kabilang din sa gampanin nila ang pagsasagawa ng naval warfare operations, gayon na rin ang maritime patrol missions sa ating mga katubigan. Ayan, sige. At napakalawak ng trabaho ng ating Philippine Navy. Imagine niyo, we are an archipelagic nation. Tayo ay napapaligiran ng tubig dagat. Hiwa-hiwalay tayong mga isla na napapaligiran ng dagat. So napakalaking responsibilidad ng tungkulin na nakaatang na yan sa ating Philippine Navy. At for so long a time, sa napakatagal na panahon, dekada na ang nakalilipas, ang naging national security concern natin ay laging nakatuon sa panloob na banta sa ating seguridad. Ano yung mga panloob na banta na yon? Yung pong makakaliwang grupo na nagsasagawa ng terorismo, o pananakot o panggugulo sa ating mga bayan, lalo na sa mga liblib na lugar. Kasama na po, nabanggit ko kanina, terrorism, mga terorista, at iba pang mga panloob na banta sa soberentiya at seguridad ng bansa at ng mamamayang Pilipino. Pero, sabi nga, nagbabago ang panahon, nagbabago ang sitwasyon. Meron na tayong kapitbahay ngayon na dati katahimik, ngayon talaga naman pong nagwawala at gustong angkinin lahat dito sa karagatan. Pati yung ating karagatang sakop ng exclusive economic zone ay gusto nilang angkinin. Kulang na lang pati Palawan kunin nila. Muntik na nga nilang kunin ng Palawan Okay. Anyway, so nagbabago ang ating focus ng ating Armed Forces of the Philippines. Pag sinabi nating Armed Forces of the Philippines, kasama po dyan ng Philippine Navy, Philippine Army, Philippine Marines at Air Force at iba pang mga military units na nasa ilalim ng mga ito. Nagpo-focus na tayo at minomodernize natin ang Philippine Navy upang mabantayan naman ngayon ito external threat na ito sa ating soberentiya. Ito pambubuli ng China, pang-aagaw ng China ng mga isla at pagde-declare nila ng 10-dash line nila na technically sumasakop na sa buong sa buong South China Sea, pero ang South China Sea hindi po eksklusibo sa China yan, dahil ang South China Sea ay tinatawag na daanang international waters. Dumadaan po diyan ang mga kargamento sakay ng mga cargo vessels, malalaking cargo vessels, mga kargamento, mga produkto, dumadaan po diyan sa international waters at wala pong bansang magsasabi na sa kanilang bahagi na yan ng karagatan ng international waters, dahil yan po ay karapatan ng bawat bansa na dumaan dyan
Ano po, private man yan or government. Basta dumaan dyan sa international waters, hindi mo pwedeng pigilan o pagbawalan. Di ba? Kaya yan po ang ginagawa ng China. Kaya tayo naman, humahabol hanggat sa makakaya para ma-modernize natin ang ating hukbong dagat. Yan po ang ginagawa ngayon ng Marcos administration, Marcos Jr. administration upang mas lalo pang mapatatag ang ating mga kagamitan, mga bagong kagamitan, hindi lang yung mga kagamitan, hindi lang mga shipping vessels, hindi lang mga patrol boats, hindi lang mga missile frigates, hindi lang mga ganon, pati ang pagsasanay, yung efficiency, training, effectiveness ng ating mga personnel ng Philippine Coast Guard at ng ating Philippine Navy. Lalo-lalo na pagdating po sa mga joint military exercises kasama ang iba't ibang mga bansa para po lalo silang ma-enhance yung interoperability ng Philippine Navy sa iba pang Navy na ating kaalyado. Sino ba yung mga yun? Of course, yung armed forces ng US, yung sa Japan, yung sa South Korea, di ba? Kasama na rin natin ang Australia at marami pang mga bansang gustong sumali sa atin dito sa ating bansa sa pagsasagawa ng mga military joint exercises. So congratulations sa ating Philippine Navy for their 127th anniversary. Ayan, sabi nga ng mga marino, Godspeed. Ayan, di ba? Pag marino, lagi mo marinig pag nagpapaalam na yung marino at ikaw halimbawa magbibigay ka ng mensahe for safety, Godspeed. Have a safe journey and Godspeed. Ganun lagi 'yon, okay? So, congratulations. Wala tayong tugtog na in the Navy di ba? Yung sa Village People. Alam nyo, matagal ng pangarap ni Jerome ang maging mandaragat. Di ba? Maninisid. Ika nga ng teka, iba yung konotasyon. Baka magkamali po kayo ng konotasyon. Mandaragat. Ibig sabihin, seafarer. Maninisid ng mga kabibe. Ayan. Hindi sa dagat, sa ilog. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa isa na namang edisyon ng Global na Tayo. Ako po yung lingkod, Ray Sapang, at sa ngalan po ng ating mga nakaagapay sa pagsasayang papawid ng programang ito. Maraming salamat po at hanggang sa susunod na edisyon ng Global na Tayo. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo.